Good morning mga ka-garden. Ngayong araw ay gagawa tayo ng ating fermented plant juice o tinatawag nating FPJ. So, sa sunod ng mga video ay ating i-explain kung para saan itong FPJ or fermented plant juice. Pero ngayon ay papakita lang natin yung proseso ng paggawa ng fermented plant juice. So, yung mga materyales na ating gagamitin ay itong dahon ng kakawate o madre cacao. So, ang dahon ng kakawate o madre cacao ay mayaman sa nitrogen na kailangan ng ating mga tanim. Pagkatapos ay molasses. So, yung ratio ng ating dahon ng kakawate tsaka molasses ay 1:1. So, 1 kilo na dahon ng kakawate, 1 kilo din ng molasses. At mayroon tayong container or plastic bottle na container na paglalagyan mamaya. At syempre, nandito yung ating kiluhan. At ito yung molasses na pinagkukunan natin dito. Okay? O, mayroon din tayong improvised na funnel para dito mamaya. Tsaka yung labeling tape natin para may lalagay natin ang date ngayon. Tsaka yung pag-harvest natin kung kailan pwede nang magamit ang ating FPJ. So, unang step ay kukunin natin yung dahon ng kakawate sa kanyang mga stems. So, nandyan na sa may planggana. So, ipapakita natin na 1 kilo. So, ipakita na 1 kilo ang kakawate. Ayan. So, 1 kilo ang ating kakawate. At yung ating molasses ay 1 kilo din. So, next ay ating ilalagay ang dahon ng kakawate sa loob ng ating plastic container. So, mahihirapan tayo na ipapasok yung mga dahon kasi maliit yung butas ng ating plastic container. So, yung iba ay nilalagay nila sa ibang mga container na malaki yung bunganga para madaling maipasok yung dahon. Ayan. So kasi yan lang yung available na material natin. So yun yung ating ginamit. So kapag walang dahon ng kakawate, pwede ring dahon ng mga mulberry, dahon ng ipil-ipil, mga dahon iyon ng mga mayayaman sa nitrogen. Kapag wala yung mga dahon na yun, pwede rin ng mga dahon ng talbos ng kamote, o yung mga gulay na makikita natin sa ating garden. So, pero kung mayroong kakawate, mas mainam na dahon ng kakawate kasi mataas sa nitrogen content ng dahon ng kakawate. So, ayan. So, ikakat lang natin yung video. Ipapakita na natin mamaya kapag natapos ng naipasok lahat ng mga dahon. So, ilagay na natin yung dahon ng kakawate sa loob ng ating container. So, next step ay ating ilalagay na ang molasses, 1 kilo molasses sa ating container. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Slowly. So, ayan. So kapag wala tayong molasses na available, pwede rin yung asukal na brown. So atin lang siyang lulutuin para maging syrup siya. So pwede nating alternative yung asukal na brown instead sa molasses. Pero kapag mayroong molasses, mas mainam na mayroon tayong molasses. Ayan. Okay na. So next ay ating lalagyan ng takip yung ating container kasi wala tayong takip. Ang container na ito ay walang takip. So ito lang yung nakita natin. So lagyan natin ng packing tape or masking tape. Ayan. Tapos ay lagyan natin ng label. Lalagay natin yung pangalan tsaka yung date ngayon. So natapos na nating lagyan ng label yung ating fermented plant juice. So date ngayon ay March 11, 2026.
So i-ferment natin siya sa loob ng 2 buwan. So pwede natin itong ma-harvest sa May 11, 2026. So sana makatulong ang video ito, sana maka-inspire. Sana sa sunod na mga video natin ay papakita natin kung para saan yung fermented plant juice at kung paano siya gagamitin. So hanggang sa muli, happy gardening!